perform secondary survey. Okay? Ano, sir? Ito. Over the shoulder. Okay? No decap BTLS. Abbreviation nyo na yung decap BTLS. Nag-decap BTLS pa rin ba kayo? That's na. Wala. Wala na. Wala. Parang pandemic approach talaga. Unang hawakan. Ano lang, bibilangan mo lang ng 10 seconds, tapos maintain for 5 minutes. Tapos gano'n lang, tapos bigay mo na sa magulang. Okay. Dito kasi, check mo, no decap BTLS, no decap BTLS, no decap BTLS. Stay with the victim until the medical help arrives. Okay? Kung babalikan niyo sa Core 8, meron doon 4 emergency action principles. Tama? Wala pa kami dun, sir. Sino dito tapos na mag-Core 8? Okay. May 4 emergency action principles doon. Una is survey the scene. Why do you need to survey the scene? For safety. Safety, sir. Kung safe ba yung, Place For the perform CPR. Tama. What if, let's say, yung surrounding is hindi favorable sa'yo, bring to Lilipat. Nilipat po yung patient sa safe na lugar. Nilamig na siya, sir. Nilamig din siya. Yun talaga yun. Ano pwedeng for belly? Nilamig na siya. ang dating. Hindi, sa mga pure foods na kablo. You are tender and juicy. So, for emergency action principle, survey the scene, then the next one is activate medical assistance or AMA. Tama? Next is primary survey, then secondary survey. Primary survey will fall doon yung pag-check nyo ng circulation, airway, breathing. Diba? Kung may 1 point na agad kayo sa IA nyo, ha? Pag may tanong, levels of prioritization, ang isasagot nyo, hindi ABC, ha? CAB. Circulation. Ako maling IA na padala sa'yo. Circulation, airway. Next, secondary survey. Kanina, nag-perform tayo ng primary survey kasi chinek natin kung may pulso, may paghinga. Wala siyang pulso, ano ginawa natin? CPR. Okay. Wala siyang paghinga, ano ginawa natin? Rescue breathing. So, let's say successfully nabalik natin yung pulso, paghinga ng victim. Next is the secondary survey. Dito papasok yun, yung perform secondary survey from head to toe examination. Kasi kanina, ang primary concern mo is to address yung circulation, airway, breathing niya, which is natapos na natin. Tama? Next, you need to check if there are any other injuries yung victim ninyo. Okay? Kasi kapag mayroon, anong gagawin nyo? Tumulong ka na, hindi mo pa sulitin, perform first aid. Okay? Kasi, halimbawa, may na-check ka, hawak mo parang may deformity. Uy, parang may neck problem siya. Lagay tayo soft collar. Okay? Next, may bleeding yung bata, may bleeding yung adult. Anong need nyo gawin? Control the bleeding. Tama, first aid. So, that's why doon po pasok yung secondary survey. Kasi, habang wala pa yung rescuer, you need to tend whatever man yung kaya mong gawin for the victim. Okay? So, adult tayo. Yan. There's only one victim lying on the ground. Survey the scene. Kayo bahala. Kung 360, gusto nyo umikot. The scene is safe. Yung DBSI is on. Naka-gloves sa. I'm June. I know CPR. Can I help? Then I will kneel, assess the level of consciousness ng adult or ng victim by tapping Sir. Hey, are you okay? Hey, are you okay? Sa iba tatlo pa eh. Hey, are you okay? Kailan ba sa'yo malakas? Meron kayong kapatid na ayaw gumising. Oh, ganon. Paano siya gisingin? Kasi sabi siya, sinisipa namin eh. Okay. Ang goal ninyo is to assess level of consciousness kasi kailangan malakas. Yung gigisingin mo talaga. Wala matulog man. Kasi syempre, nilakasan mo, dirinig niya. Ay, basta narinig siya. Di ba sir, mas buhay pagka maliit lang yung ano na narinig. Wala matulog, ma'am. Mas buhay. Ngayon kasi, although pag CPR, automatic kasi unresponsive siya eh. Tama? Pero there are 4 na you might expect na response nila. Diyan pag-fall yung ABPU. Okay. Kung doon sa Core 8, babalikan nyo. Puro babalikan eh. No? Kasi pag
Sana ko binabalikan. Okay. ABPU, it stands for alert, Pupuntahan pa lang namin. verbal, painful, unresponsive. Ito kasi unresponsive eh. Pero let's say, hey, are you okay? Hey, are you okay? Nakadilat siya. Okay, aware siya sa nangyari. So that's alert. Okay. Hey, are you okay? Hey, are you okay? Nag-respond siya through words. That's verbal. Okay. Hey, are you okay? Hey, are you okay? Mungol lang siya. Maybe because he or she is in pain. That's painful. Then the last one, hey, are you okay? Hey, are you okay? The victim is unresponsive. Yung pinaka-huli Help, na. activate medical assistance as I assess the victim. Okay? Head tilt, chin lip, check for the nose and the mouth, check for the obstruction not seen. Okay, I'll check the pulse and breathing. Kung mag-check kayo ng pulse ko, ganito ha. Head tilt, yung carotid pulse, check nyo. Yung tenga nyo nakalagay between the victim's nose and mouth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Hindi kayo palayo ah. Iba kasi 1, 2, 3, 4, 5. Maintain. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The victim has negative pulse, negative breathing. Follow medical assistance as I do CPR. Okay? Saan ang compression site natin? Develop the sternum between the nipple line. Using heel of the hand. Gaano siya kalalim? 2 to 2.4 inches or 5 to 6 centimeters. Okay? Rate of compression or speed of compression is 100 to 120 compressions per minute. Same lang yung ano kayo. Same sa... Per minute. Ngayon, ito sila usually ang tanong. Sir, ano nakalagay ba? Dominant hand over the non-dominant or non-dominant over the dominant hand? Dominant hand Over the dominant Okay. hand. Tingnan nyo lang. Kung ano yung braso ko na nakaharap sa ulo niya ay nasa ibabaw. Kaya... Kasi bakit? Pag nag-compress ako, after 30 chest compressions, I will give 2 ventilations. Tama? Yes. Mas mabilis. Okay. Para hindi ka nagko-cross. Yes. Don't be a crosser. Di ba? One of the rules sa pag-perform ng CPR. Don't be a crosser, don't be a bender, don't be a rocker. Tama? Okay. Yan. Kaya masanay kayo, try to reposition yung, baka masanay kayo puro ganito, na pagdating ng assessment, nakaganito yung victim. Baliktad natin. Ma'am, baliktad rin ko. Pakinggan mo lipat ka sa kabila, no? Okay. Ba't ba aligaga ka? Teka lang ma'am, inaaral ko pa yung positioning ko eh. Okay? So, 30 chest compressions, 2 ventilations, 5 cycles. Sa ikalimang cycle, no need to blow, check the pulse. Okay? Ang pag-compress nyo ganito, teka lang. Pag nag-compress kayo, okay, elbow nyo naka-externally rotate sana. Okay, habit kasi minsan nakikita ko may nagbibenda. Hindi enough yung compression force na mabibigay nyo if you are bending. Natatransmit sa iba yung puwersa. Then let the chest recoil. Hindi yun nakabaon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, ganyan na. Dapat yung buong katawan. Opo. Hindi tayo sex bomb dancer para mag 30 chest compressions to ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Okay, bubugahan nyo talaga guys ha. Okay. Ganito usually habit minsan. Nakikita ko. Oo. Hindi. Hindi nakabilis. Hindi Hindi nakapix pa nakabilis. rin. I-release nyo yan. Pagka-blow nyo, reflex nyo dapat sabay. Lingon. Sa ka nakatingin? Sa chest. Sa chest. Kasi you need to check kung nag-rise yung chest. Sir, ulit-ulit, pag nag-blow, i-release mo to? Blow, release, blow, release. Blow, pinch, release, blow, pinch, release. O, unahin natin. Pinch, blow, release, pinch, blow, release. Oo, kasi Okay. kita mo na yung pinch. Okay. Okay, pagsabihin nyo. Pagbuga mo, release. Okay. Okay? Okay, sir. Next. Okay?
30, chest compression, second cycle, kunwari, di ba? Let's say, ka-fifth cycle ka na, 9, 5, check the pulse and breathing agad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Iba kasi pagka 9, 5, simultaneous yun, ha? Pagka 5 nyo, dapat, ano tawag doon? Automatic. Automatic siya dapat. Check mo na yung pulse. Okay. Ganun na. Lapit nyo yung... Pero sir, pagka third or fourth meron, nakita mo na huminga. 5 cycles. Stop na. Yun, doon papasok ang when to stop CPR. Okay? Di ba yung when to stop CPR, may ano yan, abbreviation na stops, tama. Okay. Di ba ano yung stops? Kapag may dumating na responder. Patayo. Pag humihinga na Pagka meron na siyang, Usually, spontaneous signs of breathing. Pag Aim humihinga. arrives, doctors assume yung responsibility. Yun yung mga time na pwede ka Then kapag pagod na sir, yes, exhaust, operator is exhausted. Siyempre, Pwede ka kung napagod ma-excuse? ka na, Parang ganon. Parang si ano lang kay Sir. Ay, may ganon. May excuse ang ano, ang health, ang ano. May excuse ang nag-CPR. Siguro, Hindi ka ma-excuse pag pagod. Pero, very rare there na. are complications, tandaan natin, there are complications pag nag-perform ka ng CPR. One of those is pwedeng magkaroon siya ng fracture sa ribs. Pwedeng yung hangin mo, hindi sa baga pumupunta, sa stomach pala niya. Diba? Yan. so dapat talagang super alert ka na. Not necessarily, pero at least dapat you proceed. Kasi those are the things na hindi mo na makokontrol minsan. At least yung broken bones may heal. Pero yung life na nabalik mo. Okay. Usually question pa kanya, Sir, paano kung kita mo na yung ribs niya? Magkukompress ka pa rin ba? Sobrang payat. Hindi, I mean, lumabas na literal yung chest Tara? mo. Sa sobrang Sige, ka pa din. Hindi naman, halimbawa, nagkaroon siya ng accident dito. Diba? Kasi dyan lang talaga Yes, pwede. oo, dyan lang talaga pwede. Okay. Ayan. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Damn. Ito yung mga bagay na sana alam natin, maganda na alam yung gawin, pero wag sana magamit. Oo, huwag sana mangyari Kasi yung nga diba ganun. sa mga nag-o-opera ng mga operahan sa puso, yung Kahit daw may fracture, tuloy pa rin ang tuloy pa CPR. rin, diba? Hindi sa heart. Oo, kasi nga, ganun na kami. Di ba sir may tinatawag na viable Yung breathing? nagbabypass sa Versus puso. shallow Diba breathing. minsan, hindi nakakahinga na. Pag Kasi sir pinamag- may ginagawa breathing nila pero ganun. unviable, So, tuloy-tuloy pa rin. May compression only lang na na Wala CPR nang talaga. blow. Hindi na mag-rescue breathing. Yun Pero sir, usually pag ganun po yung kind ng breathing niya, didiretso na po kagad ng ng CPR. CPR. Okay. Usually kasi ganito. Parang halimbawa, bakit pag nag-CPR tayo, bakit parang dalawa lang binibigay natin na ventilation? Tama. Kasi once si heart, nag-start siyang mag-beat ulit, siyempre magpapump yan ng blood papunta sa brain. So si brain, possible magising na si baga. So, patient, possible magising din si baga to function again. Parang nagagas ng breath. Pero let's say, halimbawa, may pulso na siya, wala siyang panghinga, doon papasok na you need to prioritize yung breathing naman niya. Balik tayo lagi sa levels of prioritization. Okay? Kung halimbawa, may breathing na siya, next, pag may pulso na siya, prioritize natin si breathing next. Pero kung yung tatlo, let's say, wala problema. Walang pulso, may problem sa airway, check the breathing, then we need to prioritize yung pulso niya. Okay? Kasi ibang victim almost, sometimes automatic, pag nabalik mo yung pulso, possible bumabalik na din yung paghinga niya. Pero, case, hindi siya laging ganun yung case niya, ha? Kaya tinuturo pa ni rescue breathing. Okay? Paano kung may pulso siya, wala siyang paghinga? Rescue breathing lang gagawin niya. Okay, kasi 'di ba, nung una nag-check ka ng pulso pati paghinga, tama ba? Na-determine mo una pa lang may pulso siya, wala siyang paghinga, anong gagawin mo? Rescue breathing. Sa assessment kasi parang flow lang niya, CPR, rescue breathing. Okay, assuming na walang pulso after performing CPR, let's assume meron na siyang pulso, nabalik mo na, after that you need to address yung breathing naman niya. Let's assume walang breathing, we need to perform rescue breathing, then afterwards let's assume meron na siyang breathing, then recovery position. Okay?
Next, halimbawa, na-determine mo na after 10 seconds, di ba? Wala siyang paghinga, pero nabalik mo na yung pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganito guys, hindi ganito. Hindi rin ganyan. Ganito. Okay? Crossing kasi ito eh. Okay? The victim has positive pulse, negative breathing, follow-up medical assistance as I do. Rescue breathing. Rescue breathing, baguhin lang natin. From 1 is to 6, 20 cycles. Gagawin natin 1 is to 5, 24 cycles. So, paano bilang yan? Blow, 1, 2, 3, 1. Blow, 1, 2, 3, 2. Blow, 1, 2, 3, 3. Kaya nakadikit yung 3 na yan, as is kasi yung counting na yan. Blow, then yung pinky finger ko, that indicates yung cycle counter. Pang ilang cycle ka na. Okay? Blow, 1, 2, 3, 1. Blow, 1, 2, 3, 2. Blow, 1, 2, 3, 3. Blow, 1, 2, 3, 4. Makasurvive ka sa 3, 4. Okay ka na, yun yung nakakalito kasi. 3, 3, umuulit kayo. 3, 4, tapos ano ba to? 3, 5. Okay? Hanggang ilang cycle? 24. Okay? Sige, perform natin. Okay? 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. Last cycle. 1, 2, 3, 24. Blow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The victim has positive pulse. Positive breathing. Pause muna. Okay? Always lagi sa last cycle. Kasi diba, 1, 2, 3, 24. Blow. Hindi may pahabol na blow. Okay? May Then check isa the lang active na pulse. pahabol. Yes, opo. Starts with a blow, ends with a blow. Okay? The victim has positive pulse, positive breathing. The victim is revived. I will put the victim in recovery position. Recovery position, ganito. Facing Yan. Facing towards you. you. Okay? Ang itsura niyan pagit. Okay? Taas mo to. Across. Let's say si patient, medyo may kalakihan. Kung hindi mo siya kaya i-turn ng isahan, unahin mo muna to. Sample tayo, sir. Sige, pwede naman. Higa ka man. Higa. Higa ka man. Maliit ka, sir. Si Sir daw, si Sir. Go na, go na. Ako, sir. Si Ma'am, si Alda. Sige, paano sa recovery position? Sir, I will put you. May kasama. Romance. Sir, I will put you in recovery position. Natatakot na yung bata. Dali, may ano na ako, may secretions na ako. Sabihin sa inyo, Wag mo na lang receive. Victim, ang baho ko naman. sabihin ng victim sa'yo, ano, kaya ba today? Pero medyo sana, ano, medyo Wag na. Serious. mabilis ng konti. Sir, put you in recovery. Oh, pwede sa'yo na wag na. Huwag na. Recovery position, wag. Huwag na sabihin. Sabi na magsalita. Pwede naman din kasi Wag na. part of statement sa For ganito yun eh, demonstration. pag nag-demo ka kasi, or let's say, pag nag-patient ka, hindi mo pwedeng hindi sasabihin yung gagawin mo sa kanya. Correct. Lahat. Di ba, ma'am, check yung vital signs mo. Di ba? You need to establish rapport. Kasi may consciousness na siya. Even without consciousness nga, you need to say pa kung anong perform mo. Let's say, magtututbrush ka ng unconscious na patient. Ma'am, isa-sideline kita. Kahit wala siyang vision, possible naririnig ka niya eh. Okay? So, every procedure, conscious man siya or unconscious, you need to say yung gagawin mo sa kanya. Okay? So, let's say, recovery position na to. I'll put the victim in recovery position, monitor vital signs, and perform secondary survey from head to toe examination. No decap BTLS, no decap BTLS, no decap BTLS. Mumukunin yung wallet, ha? Baka naman ganun eh. Okay. It stands for deformity, contusion, abrasion, puncture, bruises or burns or bleeding, tenderness, laceration, sweating. Okay? Paano yung rashes, sir?
Ito, biglang may paano ko, burn. Burn. Eh di, you need to perform sa first aid. Kasi you need to assess lang. Sa assessment kasi, you assume na wala. Pero what if meron? You need to perform first aid. Okay. Okay? May bukol siya. May bukol siya, perform sa first aid. Like, apply ice. Putokin mo man. Kasi you need to perform first aid habang wala pa yung rescuer. Tanda mo, ang laki ng role lagi ng panel mo. Kasi you fill the gap between the rescuer tsaka nung victim. Kumbaga, yung room to recovery ng victim nag-start sa'yo. Nabuhay. Oh my God. Next, halimbawa, kanina. Clear lahat. Clear lahat, okay? Stay with the victim until the medical help arrives. Okay? Yun. Pag matagal, sir, as in talagang intayin mo lang. Hintayin mo Hindi mo lang. siya ibabalik. Kasi, sa pahiga. hindi ma'am, kasi ganito yan. One of the reasons kung bakit tayo nag-recovery positions kasi si patient, let's say weak siya, okay? Yung dila niya, because of the gravity, may rolled backward, so it might Hindi siya obstruct your way. makakahinga. Okay, tandaan nyo, there are 4 common Causes. things or causes ng obstruction sa airway sa mouth. Food, saliva, dentures, tsaka dila. Okay? Lalo na sa infant. Common nagkakos ng obstruction sa airway nila yung saliva nila. Namumuo yan eh. Okay? Kaya other recovery position ng infant, aside from over the shoulder, nakatilt siya na ganyan. Tapos open dito para hindi ma-obstruct airway niya. Kasi we want to drain yung secretions ng bata. Para hindi lakas niya, naka-tilt pababa. Yeah. Okay? Hindi siya magugulong. Sino na nakanood dito ng Breaking Bad? Hindi pa. Di ba si... Yung namatay na nag-drugs. Di ba nag-drugs, di ba? Kasi na ano yung... Nag-aspirate nagsuka siya sa kanya. Di ba? Kung ni-recovery position niya yun, hindi mamamatay yung girlfriend ni Jesse Pinkman dati. Yeah. Diba? Ayan. Yan yung importance na recovery position. Then, i-check mo naman siya every now and then eh. Ngayon, na-monitor mo. Di ba, nag-monitor ka ng vital signs, tama? Paano kung nawalan siya ng pulso? Na naman. CPR ka ulit. CPR. Yun lang. Isa pa. Hindi pa diba natin yung doktor. Isa pa. Ma'am, nakakapagod ah. I didn't sign for this. Kung sa akin pa lang, nakagod ka na. Wala tayong Yun lang, walking ka dapat sa umaga talaga. Kasi baka Kayo ha. Pagod na ba? Medyo mag-exercise kayo ng onte kasi ang thinking nyo sa CPR rescue breathing, bubuin nyo yung cycle talaga. Grabe ka sa akin ha. Ako talaga. Ay, ikaw nagtanong. Ganun ang mga assessor ha, mabubuin sa inyo. Baka pag nag-second cycle ka na. Hindi ko Pagod na ka na. kaya. Hindi nakatingin. Ano pa hintuin nito? Tingnan naman saan siya. Pero there are assessors naman, let's say 2 cycles pa lang, nakita niya na fluid yung pagkaka-perform mo, stop ka na, check mo na yung pulse, rescue breathing ka na. Okay? So, ganyan naman. Let's say, rescue breathing ka na, nakawalong cycle ka na. Proceed ka na ito last cycle. Blow 124, blow, check the pulse and breathing. So, ganun siya. Sir, halimbawa, hindi sinabi ni assessor na, Diretso ka na. Always listen. Sabihin niya na, yun na yung Ang assessment naman, always laging it runs with the instructions ng assessor. Hindi ka pwede mag-decide na, So, sir, ito na to, recovery. Kung ano yung sasabihin niya, yun Para ang decision pakinggan. ka. So, sir, ang tama talagang position para kang naka-kneel down. Naka-kneel down. Separate, medyo widen yung knees mo to provide support. Stability. Kasi pag Nauna sa pagkada. sumagumba ka. Ikaw na lang. Patayo na lang yung patient. Tapos ibang Cause of death. Ay, tinama. Ay, sorry po. Parang ano lang yan, parang sa assistive device lang yan eh. Di ba? The wider yung base ng support, mas stable. So, dapat Ano na rin? Sa baby na daw. Sa baby naman. Okay. Uy, mamaya kayo na mag-perform ha.